Pinag-iingat ng mga otoridad ang mga residente sa Canada sa banta ng frostbite dahil sa matinding snowstorm. Ang ilang lugar hindi lang nabalot kundi halos malubog na sa niebe. Yan ang agenda report ni Canada correspondent Rowena Papasin. Nagising ang mga residente ng Greater Toronto Area nitong linggo sa matinding snowstorm na tinatayang magbabagsak ng hanggang 60 centimeters ng niebe. Nag-issue na rin ang Toronto ng Major Snowstorm Declaration para ipagbawal ang pagpapark ng mga sasakyan sa mga highway at hindi ito makaistorbo sa tuloy-tuloy na snow plowing and removal operations. Naglabas rin ng deklarasyon ng significant weather event para hikayatin ang mga motorista na kung maaari ay huwag nang bumiyahe dahil sa madulas na mga lansangan dahil sa snow. Isinailalim ng Environment Canada ang Toronto at buong Ontario province sa orange warning dahil sa magiging epekto ng snowstorm sa maraming lugar dito kung saan inaasahan ang snowfall amount ng mula 20 hanggang 35 centimeters at low visibility sa mga daan. Sa Scarborough, isang syudad sa labas ng downtown Toronto, sinabi ng residenteng si Donna Ilagan na naghanda sila sa matinding snowfall dahil sa mga ipinalabas na weather warnings. Expected naman to, and winarn kami ng Toronto weather stations na expected up to 40 centimeters ng snow. Itong snow event na to ay preceded by mga siguro a week, almost a week na very, very low temperatures. Na I think this season, ito yung first na talagang, ang tawagan nila polar vortex. Ngayon lang yung talagang malamig na malamig this season. Yung mga tipong temperature pa lang, minus 20 na. Temperature pa lang yun, minus 20. So with wind chill, mga nasa minus 30s siya. Gaya ng iba pang residente doon, sinabi ni Ilagan na nag-stock na sila ng pagkain at iba pa nilang kailangan. Sinabi ni Ilagan na hanggat maaari ay ayaw nilang umalis ng bahay dahil sa freezing temperature sa labas. Sa syudad naman ng Barrie sa Central Ontario, sinabi ng residenteng si Luisa Novella Talusan na ngayon lang nila naranasan ang walang tigil na pag-snow. More than a week na na tuloy-tuloy. Minsan hindi snow, yung tawag dito, wet snow actually. Parang sobrang hindi naman ganito nangyayari na sunod-sunod, araw-araw, walang humpay, walang puknat. Hindi ganun eh. Ayon kay Talusan, dahil sa malimit na snow sa kanilang lugar, umaabot minsan ng hanggang bewang ang taas nito kaya mahirap anyang magmaneho. Bukod sa poor visibility, nahaharangan din ng mataas na snowbanks ang view nila ng mga dumadaang sasakyan sa kalye. Tulad ni Ilagan, nag-stock na rin ng kanilang pangangailangan sina Talusan. Ginagawa namin, bumibili na kami ng mga gasol, bumibili na kami meron kaming separate na tangke tsaka kalan para makapagluto ka man lang. Nag-charge na ng mga batteries. Bumili rin kami ng tawag dito, generator. Kasi kapag naulit yung last year, sa amin naman hindi kami inabot ng ilang araw. Nagkaroon ng blackout. Nagbabala na rin ang Environment Canada na mas madaling maaapektuhan ng sobrang lamig ang mga bata at matatanda at pinag-iingat nito ang mga tao sa cold-related symptoms kasama ang frostbite. Palagay ko ang mga unfortunately ay nagkakasakit ng ganyan ay yung mga unhoused, yung mga homeless na ayaw magstay sa shelters for whatever reason. So kaya ang city, dinadagdagan nila yung mga warming centers, they're open late, yung mga emergency, mga churches, ganyan, to help the unhoused, yung mga vulnerable members of society. Samantala, inireport ng Ontario Provincial Police West Region na umaabot na sa 57 ang bilang ng mga car crash dahil sa madulas na mga lansangan sa southwestern Ontario at nangangamba itong maaaring tumaas pa ang bilang ng mga aksidente. If you do need to travel, please reduce your speed, drive according to the road and weather conditions. Again, turn your entire headlighting system on and just take your time. It is freezing out here right now, so if you do happen to break down, make sure that you do have an emergency kit. Warm clothing, food, water, charged cell phone in the event that you maybe become stuck in traffic as well, and any medication that you might require.
Sarado rin ang maraming eskwela at campus dahil sa matinding snow. Nakansela na rin ang daan-daang flight sa Pearson International Airport sa Toronto. Para sa agenda, Rowena Papasin, Bilyonaryo News Channel, Canada. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.